Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na siswertehin at mabibigyan ng regalo. At habang nandito ka na rin, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil baka hindi mo alam, ang simpleng panonood mo ngayon ay simula pala ng isang kwentong tatagos sa puso mo. Isang kwento ng babaeng kahit paulit-ulit sinasaktan ng mundo, pinili pa ring magligtas ng buhay. Sa maliit na inuupahang kwarto sa gilid ng reles sa Santa Mesa, maagang nagising si Isadora Malvar sa ingay ng tren. 4:30 pa lang ng madaling araw pero bukas na ang ilaw sa kanilang munting tahanan. Hindi ito bahay na maipagmamalaki sa ibang tao. Isang kwarto lang ito na hinati ng manipis na kortina. Sa isang gilid natutulog ang kanyang amang si Damaso, sa kabilang gilid naman ang kapatid niyang si Marikel, at sa pinakasulok may maliit na kutsyon si Yisha na halos kasing nipis na ng kumot. Bago pa siya tumayo, ilang segundo siyang napatingin sa kisame. May tagas na naman sa bubong. Kahapon lang ay pinilit niyang tapalan iyon ng lumang tarpaulin na nakuha niya kay Mang Teban. Pero dahil sa magdamag na ambon, may patak na namang bumabagsak sa palanggana. Isa, mahinang tawag ni Damaso mula sa kabilang gilid ng kortina. Agad siyang bumangon. Tay, ubuan na naman. Umupo si Damaso habang hawak ang dibdib. Payat na ang kanyang muka at kahit pilit niyang itago, halata sa bawat paghinga ang hirap. Dating construction worker ang ama ni Yisha pero mula nang nagkaroon ito ng komplikasyon sa baga, hindi na ito nakabalik sa trabaho. Minsan naglalako pa rin ito ng candy sa harap ng terminal, ngunit kadalasan ay hindi na kinakaya ng katawan. Wala ito, pilit ng ngiti ni Damaso. Konting katilang sa lalamunan. Hindi naniwala si Yisha. Kumuha siya ng baso, nilagyan ng maligamgam na tubig, saka iniabot sa ama. Tay, sabi ko sa iyo huwag ka muna lalabas ngayon. Ako na bahala sa gamot mo. Anak, paano ang tuition ni Marikel? May exam siya sa susunod na linggo. Mula sa kabilang sulok, biglang gumalaw si Marikel. Akala ni Yisha tulog pa ito, pero nakikinig pala. Ate, pwedeng hindi muna ako mag-exam. Kakausapin ko na lang si ma'am. Napalingon si Yisha sa kapatid. 19 na taong gulang si Marikel, nag-aaral ng medical technology. At kahit hindi kasing tapang ni Yisha, pareho silang may pangarap na balang araw ay may isa pa sa pamilya nilang magsusuot ng puting uniforme. Walang titigil sa pag-aaral. Narinig mo? Walang titigil. Ako na ang bahala. Pero ate, Marikel, putol ni Yisha pero hindi galit ang boses niya. Pagod lang. Noong namatay si nanay, wala tayong nagawa dahil wala tayong pera. Hindi ko hahayaang maulit yon sa pamilya natin. Kung kailangan kong magdoble shift, gagawin ko. Tahimik si Marikel. Si Damaso naman ay napayuko. Alam nilang kapag ganun magsalita si Yisha, hindi na siya mapipigilan. Bago umalis, kumuha si Yisha ng maliit na sobre mula sa lata ng biskwit. Binilang niya ang laman, 340 piso na lang. Kailangan niyang pagkasyahin iyon sa pamasahe, pagkain, gamot ni Damaso at hulog sa tindahan ni Aling Pining. Napapikit siya sandali, saka ibinalik ang sobre sa lata. Lord, kahit ngayong araw lang, bigyan niyo po ako ng lakas. Pagdating niya sa pampublikong ospital kung saan siya nagtatrabaho, sinalubong siya agad ng kaguluhan. Mahaba ang pila sa emergency room. May batang may lagnat, may buntis na namumutla, may matanda na nakahiga sa wheelchair, at may lalaking duguan ang braso matapos masugatan sa trabaho. Malvar, sigaw ni Nurse Carmela Urdaneta mula sa nurse station. Napalingon si Yisha. Si Carmela ang senior nurse sa ER. Maganda, laging pulido ang makeup at kilala sa ospital na malapit sa mga doktor at administrador. Ngulit sa mga baguhang nurse at kontraktual na tulad ni Yisha, isa siyang bangungot.
Malvar, sigaw ni Carmela mula sa nurse station. Yes ma'am, Carmela? Itinapon ni Carmela sa mesa ng isang makapal na folder. Late ka ng 2 minuto. Napatingin si Yisa sa wall clock. Ma'am, 5:58 pa lang po. Sa oras ko, late ka na. Aray na tugon ni Carmela ng mataray. Ayusin mo ang triage forms, palitan mo ang bedsheet sa Bay 3, tapos linisin mo ang suka sa hallway. May VIP patient mamaya, ayoko ng mabahong paligid. Napahinga ng malalim si Yisa. Opo ma'am. Sa likod niya, narinig niya ang mahinang boses ni Mang Teban Laksamana, ang guard na halos 2 dekada na ang nagbabantay sa ospital. Naku Yisa, kakapasok mo pa lang, sinalubong ka na agad ng bagyo. Napangiti ng bahagya si Isa. Sanay na po ako, Mang Teban. Hindi dapat sinasanayan ng pagmamaltrato, anak. Mahinang sabi ng matanda. Pero bilib ako sa iyo. Kahit ganyan sila, hindi ka nawawalan ng puso. Hindi na nakasagot si Isa. Minsan kasi, hindi niya alam kung puso pa ba ang meron siya o obligasyon na lang na hindi niya kayang bitawan. Buong umaga siyang halos hindi naupo. Inasikaso niya ang batang nanginginig sa lagnat, tinulungan ng buntis na makakuha ng doktor, pinunasan ang dugo ang braso ng trabahador at inabutan ng tubig ang matandang mag-isang nakapila. Hindi lahat nagpapasalamat. May iba pang masungit, may iba pang naninisi, pero sa bawat mukha ng pasyente, nakikita ni Isa ang mukha ng kanyang ina noong mga panahong nakaratay ito sa kama at naghihintay ng tulong na hindi dumating. Tanghalina nang sumilip sa entrance si Lirio, ang 12 taong gulang na batang nagtitinda ng sampagita sa labas ng ospital. Payat ito, maitim sa araw at laging may bitbit na bilaw ng bulaklak. Ate Isa, mahiyain itong tawag. Lumapit si Isa habang hawak ang chart. Lirio, kumain ka na? Umiling ang bata. Mamaya na po, pag may nabenta. Napabuntong hininga si Isa. Kinuha niya ang baon niyang kanin at pritong itlog mula sa locker at iniabot sa bata. Hatiin natin, ikaw muna. Ate, sayo po yan. Lirio, nurse ako, marunong akong magtiis. Ikaw bata ka pa, kumain ka. Napangiti ang bata, pero bago nito makuha ang pagkain, biglang sumalita si Carmela mula sa likod. Isa, charity ward ba ang locker room natin? Natigilan si Lirio. Halatang nahiya. Ma'am, gutom lang po ang bata. Mahinahong sagot ni Isa. Hindi natin responsibilidad lahat ng batang pulubi sa labas. Kaya hindi ka umaasenso eh. Lahat inaako mo. Hindi sumagot si Isa. Sa halip, inilagay ni Isa ang pagkain sa kamay ni Lirio. Kain ka sa gilid ha, huwag ka lalayo. Nang makaalis ang bata, sinundan siya ng tingin ni Isa. Sa labas ng ospital, nakita niya ang ilang taong nangangalakal sa tambakan. Isa sa kanila ang matandang lalaki na halos araw-araw niyang napapansin. Payat, mahaba ang puting balbas, marumi ang polo at may bitbit na sako ng plastik at bote. Madalas itong nakaupo sa ilalim ng puno ng akasya sa tapat ng ospital. Tahimik, parang ayaw makaistorbo sa mundo. Siya na naman, bulong ni Mang Teban nang mapansin ni Isa ang tinitignan niya. Kilala niyo po siya? Hindi. Ang tawag ng mga vendor sa kanya, Mang Pio, basurero raw. Minsan dito natutulog sa waiting shed. Tahimik naman, hindi nanggugulo. Habang pinagmamasdan ni Isa ang matanda, nakita niyang may 2 binatang dumaan at sinadyang takpan ng ilong. Kadiri o? Sabi ng isa, amoy imburnal. Tumawa ang kasama nito. Dapat bawal yan malapit sa ospital, baka lalo pang magkasakit mga tao. Napahigpit ni Isa ang hawak sa chart. May kung anong kirot sa dibdib niya tuwing nakakakita ng taong pinandidirihan dahil mahirap. Para bang kapag wala kang pera, pati karapatan mong tratuhing bilang tao ay nawawala din rin. Hindi alam ni Isa na ang matandang iyon na tinatawag nilang Mang Pio ay dating kilala sa pangalang Don Serapio Monteverde. Isang pangalan na minsang kinakatakutan at iginagalang sa mundo ng negosyo.
Hindi niya alam na ang lalaking yon na namumulot ng bote sa ilalim ng ulan ay minsang nagmamay-ari ng mga gustulin, lupa at kumpanyang nagbibigay ng trabaho sa libo-libong tao. At lalong hindi niya alam na may isang bilyonaryong anak ang matanda na ilang taon nang nabubuhay sa pagsisisi habang hinahanap siya. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa mataas na gustulin ng Monteverde Holdings, nakatayo si Carlos Monteverde sa harap ng salaming bintana. Mula roon, tanaw niya ang Maynila, mga ilaw, sasakyan, gustulin at usok. Sa likod niya, naghihintay si Attorney Sabina Ilustre na may hawak na folder. May bagong lead si Beno, may matandang nakita malapit sa isang pampublikong ospital, kahawig daw ng dating larawan ni Don Serapio. Hindi agad lingungon si Carlos. Ilang beses na silang umasa, ilang beses na rin silang nabigo. May matandang kahawig, may singsing kahawig, may lalaking nagsasabing siya si Serapio kapalit ng pera. Lahat nauwi sa wala. Kanong katiyak? Tanong ni Carlos. Hindi pa tiyak. Pero sabi ni Beno, may peklat sa kaliwang pulso. Doon dahan-dahan lumingon si Carlos. Nanlamig ang kanyang muka. Ang peklat na iyon ay hindi basta detalye. Noong bata pa siya, nasugatan ng kanyang ina habang inililigtas siya mula sa nabasag na salamin matapos silang maaksidente sa Tagaytay. Hindi ito alam ng publiko. Hanapin siya. Utos ni Carlos, pigil ang panginginig ng boses. Pero wag niyo silang guluhin. Gusto kong makita muna. Yes, Carlos. Sagot ni Sabina. Nang maiwan siyang mag-isa, kinuha ni Carlos mula sa drawer ang lumang litrato. Nandoon siya, 10 taong gulang, nakaupo sa balikat ni Don Serapio. Nakangiti sila pareho, ngunit sa alaala ni Carlos, hindi ngiti ang huling naiwan sa pagitan nila. Galit, sigawan, isang anak na nagsabing, sana hindi na lang ikaw ang tatay ko, at isang amang umalis kinabukasan bago tuluyang maglaho sa mundo. Samantala sa ospital, hindi alam ni Isa na malapit nang magtagpo ang buhay niya sa pamilyang Monteverde. Para sa kanya, isa na namang araw iyon ng pagod, utos, at pakikipaglaban sa sistemang manhid sa mahihirap. Pagsapit ng hapon, dumaan siya sa labas para bumili ng murang tinapay. Nakita niya si Mang Pio, si Don Serapio, na nakaupo sa gilid ng waiting shed, basa ang laylayan ng pantalon at hawak ang isang basag na rosaryo. Lumapit si Isa at inabot ang isang pirasong pandesal. Tatang, malumanhay niyang sabi, kumain po muna kayo. Tumingala ang matanda. Malabo ang mga mata nito pero may kakaibang lungkot sa titig. Para sa akin? Opo. Matagal siyang tinitigan na matanda bago kinuha ang pandesal. Hindi ka nadidiri. Napahinto si Isa. Parang may dumagan sa dibdib niya sa tanong na iyon. Bakit naman po ako madidiri? Sagot niya. Tao po kayo. Bahagyang nanginig ang labi ng matanda. Matagal ko nang hindi narinig yan. Alin po? Na tao ako. Hindi alam ni Isa kung bakit biglang bumigat ang kanyang puso. Gusto niyang magtanong kung may pamilya ba ang matanda, kung saan ito natutulog, kung bakit mag-isa ito sa lansangan. Pero tumunog ang pager niya mula sa ER. Kailangan niya na namang bumalik. Tatang, babalik po ako mamaya. Hag po kayong aalis kung masama pakiramdam nyo. Ngumiti ng mahina ang matanda. Marami ka pang kailangang iligtas, hiha. Hag mo akong alalahanin. Bumalik si Isa sa loob ng ospital, dala ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi niya alam na ang simpleng pandesal na ibinigay niya ay unang hakbang na pala patungo sa araw na susubukin ang kanyang tapang, dignidad at puso. Kinagabihan, habang pauwi siya, dumaan siya sa tindahan ni Aling Pining para mangutang ng gamot ni Damaso. Napailing ang tindera nang makita siya. Isa anak, malaki na utang nyo. Aling Pining, pangako po, sa sweldo ko babayaran ko. Napatitig sa kanya ang tindera, saka bumuntong hininga. Sige, dahil ikaw yan. Pero alagaan mo rin sarili mo ha, hindi ka bakal.
Napangiti si Isa kahit pagod na pagod na. Minsan nga po feeling ko lata na lang ako. Pag uwi niya, nadadatnan niyang nag-aaral pa si Marikel sa ilalim ng mahinang ilaw. Si Damaso naman ay natutulog na pero may ubo pa rin sa paghinga. Ate, sabi ni Marikel, kumain ka na? Oo, pagsisinungaling ni Isa. Alam ni Marikel na hindi iyon totoo pero hindi na siya nagsalita. Sa halip, hinati niya ang natitirang tinapay at inabot ang kalahati sa atin niya. Habang kinakain ni Isa ang maliit na piraso, napatingin siya sa lumang litrato ng kanilang ina na nakasabit sa pader. Sa ilalim ng litrato, may nakasulat na lumang pangako sa papel na siya mismo ang nagsulat noong nursing student pa siya. Walang mahirap na dapat namatay dahil hindi siya pinansin. Hinawakan ni Isa ang papel saka pumikit. Hindi niya alam na sa susunod na mga araw, ang pangakong iyon ang magtutulak sa kanya na lumuhod sa basang simento, harapin ang pangungutya ng maraming tao, at iligtas ang isang matandang akalang walang halaga. At hindi rin niya alam na sa isang madilim na sasakyan sa di kalayuan ay may isang anak na matagal nang naghahanap ng ama, at malapit nang masaksihan kung paano ang isang babaeng nurse na walang-wala sa buhay ay gagawa ng bagay na hindi nagawa ng lahat ng may kapangyarihan, ang makita ang tao sa likod ng dumi, gutom at pagkalimutan. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ng buo ang araw, mabigat na ang lanit sa Maynila, makapal ang ulap, basang-basa ang kalsada, at ang mga tao sa labas ng ospital ay kanya-kanyang silong sa waiting shed, karinderya at ilalim ng mga tarpulin. Si Isa ay dumating na may hawak na maliit na payong na may sirating tadyang. Basang-basa ang laylayan ng pantalon at nanginginig ang kamay sa lamig. Ngunit tulad ng dati, diretso pa rin siya sa emergency room. Pagpasok niya pa lang, sinalubong na siya ng ingay ng nag-aagawang boses. "Nurse, yung asawa ko nahihilo na. Ma'am, kanina pa kami dito. May sugatan sa labas. Doc, duguan na po yung bata." Halos hindi na marinig ang sariling paghinga sa dami ng sigawan. May nangyaring banggaan ng jeep at delivery van sa kanto malapit sa palengke, kaya sunod-sunod ang pasyenteng dinala sa ospital. May pilay ang paa, may sugat sa noo, may umiiyak na batang hawak ng lola, at may driver na nanlalampot dahil sa takot. "Isa!" Tawag ni Dr. Leandro Fajardo habang nakasuot ng gloves at may bahid ng dugo ang manggas ng coat. Triage agad. Unahin ang hirap huminga at malalim ang sugat. Kailangan natin ng maayos na pila. "Opo, Doc," sagot ni Isa sabay kuha ng clipboard. Si Nurse Armela naman ay nasa gilid, abala sa pakikipag-usap sa telepono habang nakasimangot. "Hindi pwede ngayon ang inspection. Magulo ang ER. Sabihin mo kay Director Marshall may accident case kami." Pagkatapos ibaba ang tawag, lumingon siya kay Isa. "Malvar, bilisan mo. Huwag mong hahayaang magmukhang palengke itong emergency room. May darating na importante mamaya." Napatingin si Isa sa mga pasyenteng nakahiga sa folding beds at upuang plastic. "Ma'am, lahat po sila importante." Tumaas ang kilay ni Carmela. "Yayabang mo na naman. Ang sinasabi ko, may VIP donor na parating. Ayusin mo ang area sa kanan. Ayokong may nakakalat na mahirap doon." Hindi na sumagot si Isa. Kung sasagot pa siya, lalo lang hahaba ang usapan. Kaya inasikaso niya ang mga sugatan, isa-isa, tahimik ngunit mabilis. Tinulungan niya ang isang matandang babae na nanginginig sa lamig, pinunasan ng dugo sa noo ng batang sinanding, at pinakalma ang jeepney driver na paulit-ulit na nagsasabing hindi niya sinasadya ang aksidente. "Kuya, huminga po kayo ng dahan-dahan," sabi ni Isa habang hawak ang balikat nito. "Nandito kayo sa ospital, tutulungan namin kayo. Pero kailangan nyo ring kumalma para matulungan namin kayo ng maayos." "Baka makulong ako, nurse." Garalgal na sagot ng lalaki. "May mga nasaktan dahil sa akin. Unahin muna natin na walang mamamatay. Pagkatapos, saka natin haharapin ang iba." Sa labas ng ospital, nasa ilalim ng akasya si Don Serapio o Mang Pio sa pagkakakilala ng mga tao. Basang-basa ang kanyang lumang sombrero. Hawak niya ang sako ng bote at karton, ngunit hindi na niya ito halos mabuhat. Magdamag siyang linagnat sa waiting shed. Hindi siya kumain maliban sa pandesal na ibinigay ni Isa noong nakaraang araw. Kahit nanginginig ang kanyang tuhod, pinilit pa rin niyang mga lakal dahil kailangan niyang bumili ng gamot
para sa ubo at kaunting pagkain. Dumaan si Lirio, may bitbit na bilaw ng sampagila na binalot sa plastik para hindi mabasa. Tatang Pio, bakit ang putla niyo po? Ngumiti ng hinaang Don Serapio. Basang araw lang ito bata. Wala namang araw ngayon, inosenteng sagot ni Lirio. Napatawa ng hinaang matanda, ngunit naputol iyon ng isang malalim na ubo. Napahawak siya sa dibdib. May bigat doon na kanina pa niyang inihinda, parang may batong dumidiin sa loob ng kanyang katawan. Tatang, pasok po tayo sa ospital, sabi ni Lirio halatang nag-aalala. Umiling ang matanda. Hindi ako tatanggapin doon. Tinatanggap po nila ang may sakit. Hindi lahat, sagot ni Don Serapio sabay tingin sa pintuan ng emergency room. Minsan, tinitignan muna nila ang suot mo bago nila pakinggan ang tibok yang puso mo. Hindi alam ni Lirio kung ano ang isasagot. Bata pa siya, pero hindi na siya inosente sa kalupitan ng mundo. Samantala, huminto sa harap ng ospital ang isang makintab na SUV. Bumaba roon si Veronique Salceda, isang kilalang socialite at donor ng ospital. Suot niya ang mamahaling sunglasses kahit makulimlim at hawak sa braso ang anak niyang si Priam, batian na nasa edad 18 na may maliit na sugat lang sa braso. Nasaan ang doktor? Mataray na tanong ni Veronique pagpasok pa lang sa emergency room. Anak ko ito, ayokong pipila kami kung kani-kanino. Agad namang lumapit si Carmela, parang biglang napalitan ang buong anyo. Mula sa pagiging mataray sa staff, naging malambing ang tono niya. Ma'am Veronique, nandito po kayo. Ako na po ang bahala kay Sir Priam. Please, dito po kayo sa malinis na area. Napatingin si Isa sa braso ni Priam. Maliit ang sugat, mababaw at hindi gaanong duguan. Samantala, sa kabilang bahagi ng ER, may matandang babaeng nangingitim ang labi dahil hirap huminga. Ma'am Carmela, mahinang sabi ni Isa. Mas urgent po si Lola sa Bay 2, kailangan po muna ng oxygen. Tinignan siya ni Carmela na parang nakakahiya ang sinabi niya. Alam ko ang ginagawa ko, Malvar. Pero ma'am, stable naman po si Sir Priam, minor wound lang. Excuse me? Singit ni Veronique. Tinanggal niya ang sunglasses at tinitigan si Isa mula ulo hanggang paa. Are you saying my son is not important? Huminga ng malalim si Isa. Hindi po ma'am, ang sinasabi ko lang may mas kritikal na pasyente. Carmela? Malamig na sabi ni Veronique. Ganito na ba ang klase ng nurse dito? Walang respeto sa donor? Namula si Carmela sa hiya at inis. Malvar, pumunta ka sa hallway at ayusin mo ang mga pasyente doon. Ako na rito. Ako na po ang kukuha ng oxygen sana kay Lola. Pagpupumilit ni Isa. Sinabi ko umalis ka. Napatingin si Dr. Leandro sa kanila. Kita sa mukha niya na naiintindihan niya si Isa, ngunit marami rin siyang inaasikaso. Isa, tawag niya. Kunin mo na ang portable oxygen. Ako ang bahalang magsabi. Nagpasalamat si Isa sa tingin, saka mabilis na pamakbo patungo sa supply area. Narinig pa niya ang bulong ni Carmela kay Veronica. Pasensya na po. Minsan po talaga sobra sa awa ang batang iyan. Hindi niya alam ang boundaries. Kumuyom ang kamao ni Isa habang kinukuha ang oxygen tank, ngunit pinili niyang lunukin ang galit. Hindi oras para ipagtanggol ang sarili. May pasyenteng kailangang huminga. Sa labas, lumakas ang ulan. Ang mga taong naghihintay ay nagsiksikan sa may entrance. Si Don Serapio ay pilit na tumayo para kunin ang isang karton na tinangay ng tubig sa gilid ng kanal. Nang yumuko siya, biglang umikot ang paningin niya. Napahawak siya sa poste. Bumilis ang tibok ng puso niya, pagkatapos ay parang may matinding kamay na pumiga sa kanyang dibdib. "Tatang!" sigaw ni Lirio. "Tatang Pio!" Bumagsak ang sako mula sa balikat ng matanda. Kumalat ang mga plastik na bote sa basang semento. Muling umubo si Don Serapio, ngulit sa pagkakataong iyon, hindi na niya ito natapos. Nanlamig ang mga mata niya, napahawak sa dibdib at dahan-dahang bumagsak sa harap ng entrance. Nagkagulo ang ilang tao pero hindi para tumulong. Karamihan ni umatras. "Ay, patay yata yan. Huwag niyong hawakan yan, ang dumi. Baka may nakakahawang sakit yan." Isang lalaking nakasuot ng leather jacket ang sumimangot habang tinatakpan ng ilong. Siya si Orencio Vivas, isang tambay sa paligid na mahilig makialam sa gulo at magmarunong harap ng maraming tao. "Nako, hayaan niyo na yan. Araw-araw nandito yan, nangangalakal. Baka gutom lang.
Huwag niyong ipasok sa ospital, wala namang pambayad yan. Umiiyak na si Lirio habang lumuluhod sa tabi ng matanda. Tulungan niyo po, hindi po siya gumagalaw. Pero imbis na tumulong, may ilang kumuha ng cellphone at nagvideo. Ang iba ay napaatras palalo nang makita ang duming damit ni Don Serapio na dumikit sa basang semento. Sa loob, narinig ni Isa ang sigaw ni Lirio. Ate Isa! Ate Isa! Tulong po! Parang may kumalabit sa puso niya. Iniwan niya sandali ang chart na hawak niya at tumakbo palabas. Pagdating niya sa entrance, nakita niya si Don Serapio na nakahandusay sa lupa, maputla, hindi gumagalaw at halos hindi na humihinga. Nanlamig ang buong katawan ni Isa. Tatang Pio, bulong niya, saka agad lumuhod sa tabi nito. Nurse, wag! Sigaw ni Carmela na sumunod sa kanya. Madumi yan, dalhin muna sa decontamination area kung buhay pa. Hindi nakinig si Isa. Hinawakan niya ang leg ng matanda para hanapin ang pulso. Mahina, halos wala. Inilapit niya ang teenga sa bibig nito. Mabagal ang hinga. Paputol-putol. Mang Teban! Sigaw ni Isa. Stretcher! Tawagin si Doc Leandro. Ngayon na! Tumakbo si Mang Teban kahit madulas ang sahig. Opo, Isa. Lumapit si Orenzo. Nangingisi pa rin. Nurse, sayang effort mo diyan. Mukhang katapusan na niya. Tumingala si Isa. Matalim ang mga mata. Kung wala kang balak tumulong, tahimik ka. Nagulat ang mga tao. Kahit si Carmela ay natigilan sa tigas ng boses ni Isa. Nagsimula si Isa ng chest compressions. Basang-basa ang semento. Dumidikit ang putik sa tuhod niya, ngunit hindi niya iyon pinansin. Ang taning nasa isip niya ay ang bilang ng bawat diin sa dibdib ng matanda. 1, 2, 3, bulong niya abang nanginginig ang boses. Tatang, lumaban kayo. Naririnig niyo ako. Lumaban kayo. Narinig niya ang mga bulong sa panigid. Kadiri, hinahawakan niya. Grabe, nurse ba talaga yan? Baka mahawa siya. Pero habang lumalalim ang kanyang pagod, mas lalo niyang naramdaman ang dahilan kung bakit siya naging nurse. Hindi para sa malinis na pasyente lang, hindi para sa may pambayad lang, hindi para sa mga taong mabango, maayos at may pangalan sa lipunan. Naging nurse siya dahil may mga taong tulad ni Don Serapio na kapag bumagsak sa kalsada, walang gustong humawak. Dumating si Dr. Leandro dala ang emergency kit. Isa, continue compressions. Ako na sa airway. Doc, possible cardiac event. Hingal na sabi ni Isa. Mahina ang pulso kanina, tapos nawala. Okay, huwag kang titigil. Hinawakan ni Dr. Leandro ang ambu bag habang si Isa ay patuloy sa CPR. Si Mang Teban naman ay dumating na may stretcher kasama ang 2 orderly. Sa hindi kalayuan, nakaparada isang itim na sasakyan. Sa loob nito, nakaupo si Carlos Monteverde katabi si Beno Arguelles. Dumating sila roon ilang minuto bago bumagsak ang matanda. Plano lamang sana nilang obserbahan, alamin kung siya nga ba ang lalaking matagal na nilang hinahanap. Ngulit ngayon, nagyelo ang katawan ni Carlos habang nakatitig sa esenang nasa harap niya. Sir, mahinang sabi ni Beno. Sa po yun, nakita ko ang piklat sa kaliwang pulso bago siya bumagsak. Hindi makapagsalita si Carlos. Nakatingin siya sa matandang nililigtas ni Isa. Sa basang mukha nito, sa puting balbas, sa payat na kamay, at sa pulso kung saan may luma at pamilyar na piklat. Ang piklat na hindi niya kailanman nakalimutan. Papa, halos walang tunog na lumabas sa bibig niya. Gusto niyang bumaba, gusto niyang sumigaw, gusto niyang itulak ang lahat ng taong tumatawa at nanonood lang. Pero sa sobrang gulat, tila ipinako siya sa kinaupuan. 5 taon? 10 taon? Ilang taon niyang hinanap ang ama niya. At ngayon na nasa harap na niya, nakahandusay ito sa semento habang isang babaeng hindi niya kilala ang lumalaban para sa buhay nito. Sa labas, naramdaman ni Isa na nanghihina na ang kanyang braso. Mulot hindi siya tumigil. Tatang, huwag po. Kakalit pa tayo ng pandesal, di ba? Sabi ko babalik ako. Kaya bumalik din kayo. Biglang napatingin si Dr. Leandro sa monitor na kakakabit lang ng orderly. May rhythm. Continue. Isa, huwag titigil. Hindi po ako titigil, Doc. Makalipas ang ilang mabibigat na sandali. Umubo ang matanda. Mahina, halos hindi marinig. Pero sapat para mapahinto ang ilang taong nanonood. Gumalaw ang dibdib niya. May hangin. May buhay. May pulse! Sigaw ni Dr. Leandro.
Stretcher, bilis! Ipasok sa ER! Napaupo si Isa sa basang semento, hingal na hingal, habang iniaangat si Don Serapio papunta sa stretcher. Basang-basa ang buhok niya, madumi ang uniforme, nanginginig ang kamay, pero nang makita niyang humihinga muli ang matanda, napapikit siya sa matinding ginhawa. Si Lirio ay umiiyak na gumakap sa braso niya. Ate Isa, buhay po siya. Hinaplos ni Isa ang ulo ng bata. Lumaban siya, Lirio. Lumaban siya. Sa kabilang banda, si Carmela ay nakatayo pa rin, blangkong nakatingin. Si Veronic naman ay inis na inis. Carmela, ang baho na dito. Ilipat niyo kami ng anak ko. Reklamo niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi muna sumagot si Carmela. Dahil nakita niya kung paano tumingin ng mga tao kay Isa. Hindi na lang bilang isang kontraktual na nurse, kundi bilang taong gumawa ng bagay na sila mismo ay hindi nagkaroon ng tapang gawin. Sa loob ng itim na sasakyan, nanginginig ang kamay ni Kaelos habang nakahawak sa lumang litrato ng kanyang ama. Nakita niya kung paanong hinamak ng mga tao ang lalaking minsan niyang kilala bilang pinakamalakas na tao sa buhay niya. Nakita rin niya kung paanong isang nurse na walang ideya kung sino ang inililigtas niya, ang lumuhod sa dumi, ulan, at pangungutya para hindi ito mamatay mag-isa. Beno, sabi ni Kaelos. Mahina, ngulit buo ang boses. Alamin mo ang pangalan ng nurse na iyon. Opo, sir. At tawagan mo si Attorney Sabina. Walang lalapit sa ama ko na may masamang intensyon. Mula ngayon, babantayan natin ang lahat. Pagkasabi nun, bumaba si Kaelos sa sasakyan. Hindi siya nagmamali. Hindi rin siya nagpahalata sa mga tao. Ngunit habang papalapit siya sa pintuan ng ospital, malinaw na sa kanyang mukha ang pinipigil na luha, galit, at pagkabigla. Sa loob ng emergency room, si Isa ay agad bumalik sa tabi ni Don Serapio. Kinabit ang oxygen, inayos ang IV line. Tinulungan niya si Dr. Leandro na i-stabilize ang matanda. Sa gitna ng lahat ng iyon, hindi niya napansin ang lalaking nakapayo sa dulo ng hallway, suot ang mamahaling itim na coat, tahimik na nakatingin sa kanya na parang ang buong mundo nito ay biglang gumuho at muling nabuo sa parehong sandali. Para kay Isa, isa lang yun sa mga araw na kailangan niyang gawin ng tama kahit pinagtatawanan siya. Para kay Kaelos, iyon ang araw na nakita niyang buhay pa ang amang matagal niyang ipinagdarasal. At para kay Don Serapio, iyon ang unang beses matapos ang mahabang panahon na may taong humawak sa kanya, hindi dahil kilala siya, hindi dahil mayaman siya, at hindi dahil may makukuha sa kanya, kundi dahil naniniwala itong kahit ang pinakalimot na tao sa lansangan ay karapat-dapat pa ring iligtas. Hindi na bumalik sa dati ang hangin sa emergency room matapos maipasok si Mang Pio. Kahit nasanay na ang ospital sa sigawan, iyakan at takbuhan ng mga pasyente, iba ang bigat ng sandahin yon. Parang may tahimik na tanong na naiwan sa bawat taong nakasaksi. Bakit kailangang hintayin munang halos mamatay ang isang tao bago nila maaralang tao rin siya? Si Isa ay nakatayo sa tabi ng kama ng matanda, hawak ang chart habang pinagmamasdan ang pagtaas at baba ng dibdib nito. Nakakabit na ang oxygen mask, may IV line na sa braso, at mas maayos na ang kulay ng mukha, ngulit mananatiling mahina ang pulso. Ang kanyang uniforme ay may bakas pa rin ng putik, ulinbutik, at dumi mula sa semento. Hindi pa siya nakakapagpalit, ni hindi pa siya nakaupo simula nang nangyari ang lahat. Isa? Mahinang tawag ni Dr. Leandro habang sinusuri ang blood pressure ng matanda. Kailangan niya ng labs, ECG at admission. Hindi ito simpleng pagkahimatay, posibleng cardiac event talaga. Tumango si Isa. Doc, ipapaprocess ko na po. Bago pa siya makalabas, pumasok si Nurse Carmela na may dalang folder. Hindi na tulad kanina ang itsura nito. Wala na ang sobrang kumpiyansa sa mukha, pero pilit pa rin nitong pinaninindigan ng otoridad niya. Hindi pa pwedeng i-admit, malamig nitong sabi. Napatingin si Isa. Bakit po? Walang ID, walang bantay, walang deposito, at hindi rin natin alam kung sino siya. Ma'am, pigil ang boses ni Isa. Emergency case po ito. Kailangan niya ng monitoring. Alam ko ang protocol, Malvar.
Kung alam niya po ang protocol, alam niya rin po na hindi pwedeng tanggihan ng emergency patient dahil lang walang pambayad. Nanahimik sandali ang loob ng maliit na bay. Si Dr. Leandro ay dahan-dahang lumimon kay Carmela. Carmela, tama si Isa. Kailangan siyang ma-admit. Sumingangot si Carmela. At sino ang sasagot sa billing, Doc? Ikaw? Si Malvar? Hindi nagsalita si Isa. Dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na bulsa ng bag niya at kinuha ang sobre na pinaglalagyan niya ng naipon. Iyon ang perang dapat sana ay pambili ng gamot ni Damaso at pandagdag sa tuition ni Marikel. 340 piso lang iyon, pero sa kanya, parang buong buhay na ang nakalagay sa maliit na papel. Ako na po muna, sabi niya. Napatingin si Dr. Leandro sa kanya. Isa, hindi ito sapat, alam ko po, pero kahit pang initial lang, basta huwag niyo po siyang pabayaan. Napailing si Carmela, may halong inis at panunuya. Napaka-heroic mo talaga, no? Akala mo ba may papalakpak sa'yo? Hindi sumagot si Isa. Inilagay niya ang pera sa mesa at lumabas para ayusin ang papeles. Habang naglalakad siya sa hallway, naramdaman niyang nanginginig ang tuhod niya. Hindi dahil sa takot kay Carmela, kundi dahil alam niyang pag-uwi niya mamaya, wala siyang maibibigay na gamot sa ama. Pero kung hindi niya gagawin iyon, paano niya haharapin ang sarili niya? Sa dulo ng hallway, tahimik na nakatayo si Carlos Monteverde. Hindi siya agad lumapit. Nakikita niya ang lahat. Ang dumi sa uniforme ni Isa, ang maliit na perang inilabas nito, ang pagod sa mukha nito at ang pilit nitong katatagan. Sa tabi niya, dumating si Attorney Sabina Ilustre, hingal ng bahagya dahil minadali ang pagpunta. Carlos, bulong ni Sabina, anong nangyari? Hindi inalis ni Carlos ang tingin kay Isa. May isang nurse na nagligtas sa kanya. Sa ama mo? Matagal bago sumagot si Carlos. Oo. Nang marinig iyon, napahawak si Sabina sa folder na dala niya. Ilang taon nilang hinanap si Don Serapio, ilang maling lead, ilang peking saksi, ilang panloloko. Pero ngayon, naroon siya. Hindi sa isang pribadong hospital, hindi sa isang hotel, hindi sa bahay ng dating kakilala, kundi sa isang public emergency room, nakahiga bilang basurerong halos hindi pinapapasok dahil walang pambayad. Sure ba ka? Tanong ni Sabina. Napalunok si Carlos. Nakita ko ang piklat at nakita ko rin ang rosaryo. Rosaryo? Regalo yun ni Mama sa kanya bago siya nawala. Sa loob ng ER, unti-unting nagkamalay si Don Serapio. Hindi pa malinaw ang kanyang paningin, pero naririnig niya ang tunog ng makina, ang yabag ng sapatos at ang boses ng babaeng paulit-ulit na nagsasabing ligtas na siya. Tatang, sabi ni Isa nang mapansin niyang gumalaw ang kamay niya. Naririnig niyo po ako? Dahan-dahang iminulat ng Don Serapio ang mga mata. Iha, nandito po kayo sa ospital. Hinimatay po kayo sa labas, pero humihinga na po kayo ng maayos. Tinangkang alisin ng matanda ang oxygen mask, pero agad siyang pinigilan ni Isa. Huwag po muna, kailangan niyo po yan. Wala akong pambayad, halos pabulong niyang sabi. Saglit na natigilan si Isa. Sa lahat ng pwedeng unang sabihin ng taong muntik ng mamatay, iyon pa ang lumabas sa bibig niya. Hindi, salamat. Hindi, nasaan ako, kundi walang pambayad. Lumambot ang mukha niya. Hindi po pera ang unang isipin ngayon, buhay niyo po muna. May luhang namuo sa gilid ng mata ni Don Serapio. Sanay na akong hindi pinapapasok. Dito po, hindi kayo itataboy hanggat ako ang nandito. Hindi nila alam na narinig iyon ni Carlos sa labas ng kortina. Napapikit siya. Parang may kutsilyong tumusok sa dibdib niya. Ang ama niyang minsang kinatatakutan ng mga negosyante, mayon ay takot na itaboy na parang walang halaga. Ilang minuto pa ang lumipas bago tuluyang lumapit si Carlos. Hindi siya pumasok na mayabang. Hindi siya nagpakilala agad bilang may-ari ng kumpanya. Hindi rin siya nagsalita na parang hari. Dahan-dahan lang niyang hahawi ang kurtina. Tumigil si Isa sa pagsusulat sa chart nang makita ang lalaking nakatayo sa harap niya. May kailangan po ba kayo? Tanong niya. Hindi agad nakasagot si Carlos. Nakatingin siya sa matanda. Nang makita siya ni Don Serapio, kumunot ang noo nito. May gulong-gulong alaala na tila pilit umaakyut mula sa ilalim ng ulap sa isip niya. Bulong ng matanda.
Nang laki ang mga mata ni Kaelus. Isa looked between them. Kilala niyo po siya, Tatang? Lumalalim ang paghinga ni Don Serapio. Nanginginig ang kamay niyang inangat. Tila may gustong abutin. Anak, parang gumuho ang buong lakas ni Kaelus. Lumapit siya sa kama at hinawakan ang kamay ng matanda. Hindi niya alintana ang dumi sa kuko nito, ang gaspang ng balat, ang amoy ng ulan at kalsada. Ang hawak niya ay hindi isang basurero. Hawak niya ang ama niyang nawala sa buhay niya sa loob ng napakaraming taon. Papa, garelgel niyang sabi, ako ito, si Kaelus. Tahimik na natulala si Isa. Si Dr. Leandro na papasok sana sa bahay, huminto rin sa pinto. Maging si Mang Tiban ay napasulyap mula sa hallway. Si Don Serapio ay napaluha. Hindi pa ganap na malinaw ang alaala niya pero may parte niyang puso niyang nakakilala. Ang laki mo na. Napayuko si Kaelus, hindi napigilan ng luha. Hinahanap kita. Akala ko patay ka na. Akala ko nawala na ang pagkakataon kong humingi ng tawad. Hindi kumpleto ang alaala ni Don Serapio pero ang sakit sa boses ng anak ay sapat para pisilin niya ng mahina ang kamay nito. Buhay ka. Mabuti. Doon na napaatras si Isa para bigyan sila ng sandali. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, biglang pumasok si Carmela kasama ang isang administrative clerk. Sandali, sabi ni Carmela, halatang nagulat sa presensya ni Kaelus. Sir Kaelus Monteverde. Napalingon si Veronique na nasa kabilang bay pa rin kasama si Priam. Nang marinig ang pangalan, halos mapatayo siya. Kaelus? Kaelus Monteverde? Para bang biglang nagbago ang amoy ng hangin. Ang lalaking nakahiga na kanina lang ay pinandidirihan ng lahat ay biglang naging sentro ng takot at paggalang. Si Carmela na kanina lang ay ayaw magpa-admit sa matanda. Biglang namutla. Sir, nautal niyang sabi, hindi po namin alam na siya pula ay ama ko. Malamig na dugtong ni Kaelus. Walang nagsalita. Si Isa ay napahawak sa chart. Ama, ang matandang binigyan niya ng pandesal, ang matandang muntik nang iiwan sa basang simento, ang matandang halos ayaw ipasok dahil walang ID at deposit. Ama pala ito ng isa sa pinakamapanggyarihang negosyante sa bansa. Sinubukang ngumiti ni Carmela. Sir, actually po kami po rito sa ER ay mabilis na umaksyon. Ako po mismo ang nag-coordinate ng response at hindi ikaw ang lumuhod sa ulan, putol ni Kaelus. Napahiya si Carmela. Tumingin si Kaelus kay Isa. Ikaw ang nurse. Hindi alam ni Isa kung paano sasagot. Opo, ako po si Isadora Malvar. Isa na lang po. Isa, ulit ni Kaelus, parang isinasaulo ang pangalan. Salamat. Napayuko siya. Trabaho ko po yun, sir. Hindi, umiling si Kaelus. Maraming may trabaho rito, pero ikaw lang ang gumawa. Dahil doon, halos hindi makahinga si Isa. Hindi siya sanay na pinupuri. Sanay siya sa utos, sisi at puna. Sanay siyang laging kulang, laging mabagal, laging mali. Kaya nang marinig niyang may isang taong mapangyarihan na nagsabing may tama siyang ginawa, parang may bitak sa matigas na pader na matagal niyang itinayo sa dibdib. Ngunit hindi pa tapos ang gulo. Dumating si Director Marshal Nuefuente, ang administrator ng ospital. Pawisan kahit malamig ang aircon sa hallway. Mr. Monteverde! Malakas nitong sabi, pilit ang ngiti. We are honored by your presence. Rest assured your father will receive the best care under our supervision. Tumingin si Kaelus sa kanya. Kanina, ayon sa staff ninyo, hindi daw siya ma-admit dahil walang ID at deposit. Nag-iba ang mukha ni Marshal. Miscommunication lang po siguro yun. Miscommunication? Tanong ni Isa, hindi mapigilan ng sarili. Napatingin sa kanya ang lahat. Tinapunin siya ng matalim na tingin ni Marshal. Nurse Malvar, hindi ka kasali sa usapang ito. Kasali po ako, sagot ni Isa. Nanginginig man ng boses ay hindi umatras. Ako po ang pinapabayad ng initial deposit.
Ako po ang sinabihang hindi pwedeng i-admit ang pasyente. Lalong namutla si Carmela. Isa, huwag mo siyang patahimikin, sabi ni Kailos. Doon unang naramdaman ni Isa na may taong nakatayo sa likod niya. Hindi para gamitin siya, hindi para patahimikin, kundi para hayaan siyang sabi ng totoo. Sa sumunod na oras, inilipat si Don Serapio sa mas maayos na private ward. Hindi dahil gusto ni Kailos na ipakita ang yaman niya, kundi dahil kailangan ng ama niya ng katahimikan at seguridad. Ngulit bago ito mailipat, may nangyaring hindi inaasahan. Habang inaayos ni Isa ang gamit ng matanda, nalaglag mula sa bulsa ng lumang pantalon ang basag na rosaryo. Sa dulo nito ay may maliit na singsing na nakatali sa itim na sinulid. Dinampot ito ni Isa. Sir Kailos, sa tatay niyo po yata ito. Nang makita ni Kailos ang singsing, parang tumigil ang oras. Kinuha niya iyon ng dahan-dahan. Sa loob ng singsing, may nakaukit. SM, para kay Amara at Kailos. Si Amara ang yumaong ina ni Kailos. Napaupo si Kailos sa gilid ng kama. Ito nga siya, bulong niya. Wala nang duda. Sa mga sumunod na araw, habang nakakonfine si Don Serapio, unti-unting naglabasan ng piraso-pirasong alaala. Hindi tuloy-tuloy. May mga pagkakataong kilala niya si Kailos, may mga pagkakataong nalilito siya. Ngunit may isang pangalan na paulit-ulit niyang binabanggit tuwing nagigising siya sa takot. Roldan. Isang gabi, habang sinusuri ni Dr. Leandro ang vital signs, biglang hinawakan ni Don Serapio ang braso ni Isa. Iha, bulong niya, nanginginig. Huwag mong hayaan si Roldan na bumalik. Sino po si Roldan? Pumikit ang matanda, parang may nakikitang bangungot. Tinulak niya ako. Kinuha niya ang papeles. Sinabi niya, walang maniniwala sa akin kapag nawala na ang pangalan ko. Naroon si Beno sa sulok, tahimik na nakikinig. Agad niyang isinulat ang pangalan, Roldan Quirante, dating kasosyo ng Monteverde Holdings. Taong matagal nang pinaghihinalaan ni Kailos, ngunit wala silang sapat na ebidensya. Kinabukasan, nag-usap sina Kailos, Sabina, Beno at Isa sa maliit na waiting area. Hindi dapat kasama si Isa sa usapan pero hiniling mismo ni Don Serapio na manatili siya. Kapag wala si Isa, nababalisa ang matanda. Kailos was my father's former partner. Paliwanag ni Kailos, halos walang emosyon ng boses ngulit halatang nagpipigil. After my father disappeared, he tried to take over several assets. We blocked him legally, but we never proved his involvement. Sir, maingat na sabi ni Isa, ibig niyo pong sabihin hindi aksidente ang pagkawala ng tatay niyo? Hindi ko alam, pero mayon mukhang hindi siya basta nawala. Si Sabina ay naglatag ng ilang dokumento. Kailangan naming protektahan si Don Serapio at kailangan din naming malaman kung sino sa ospital ang maaaring konektado sa mga taong ayaw siyang makita. Napatingin si Isa. Sa ospital? Si Beno ang sumagot. May record kami na si Direktor Marshall ay may dating proyekto kasama ang kumpanyang konektado kay Roldan Quirante. Hindi pa namin masasabing sangkot siya, pero hindi ito maliit na koinsidensya. Namlamig si Isa. Bigla niyang naalala kung gaano kabilis sinubukang pagtakpan ni Marshall ang pangyayari, kung gaano ito nagpanggap na maayos ang naging pagtrato nila sa Don Serapio, kung gaano ito gustong patahimikin siya. Hindi nagtagal, pinatawag siya ni Direktor Marshall sa opisina. Naroon si Carmela, nakaupo sa gilid, hindi makatingin sa kanya ng direkta. Nurse Malvar, bungad ni Marshall, nakangiti mungit malamig ang mata. We appreciate your passion, pero kailangan nating maging maingat sa mga statement na lalabas kungkol sa nangyari. May inabot siyang papel. Binasa ni Isa ang unang linya. Nakasaad doon na ang ospital ay mabilis at maayos na tumugon sa pasyente mula unang sandali at walang diskriminasyon nangyari. Tumaas ang tingin niya. Hindi po ito totoo. Hindi mo kailangang gawing komplikado, sabi ni Marshall. Pirmahan mo lang. Proteksyon ito ng ospital. Proteksyon mo rin. Proteksyon ko po o proteksyon ninyo?
Napatda si Carmela. Tumigas ang mukha ni Marshall. Huwag kang magmataas, Nurse Malvar. Contractual ka lang dito. Isang report ko lang, tapos ka. Naramdaman niya ang kaba. Naalala niya ang ata, ang kapatid, ang utang, ang gamot, ang tuition. Kung mawawalan siya ng trabaho, paano na sila? Ngunit kasabay ng takot ay nakita niya sa isip ang mukha ni Don Serapio sa basang simento, ang mga taong tumatawa, ang tanong nitong, hindi ka nadidiri. Dahan-dahan niyang ibinaba ang papel sa mesa. Hindi ko po pipirmaan. Naningit ang mata ni Marshall. Pag-isipan mong mabuti. Pag-isipan ko na po. Nurse ako. Hindi ako tagabura ng kasalanan ng ospital. Lumabas siya sa opisina na nanginginig ang kamay pero tuwid ang likod. Sa hallway, nadatnan niya si Kelos. Hindi niya alam kung narinig nito ang usapan pero base sa seryoso nitong tingin, parang alam nito ang nangyari. Tinakot ka nila? Tanong ni Kelos. Huminga ng malalim si Isa. Sanay na po ako. Hindi dapat sinasanayan ng pananakot. Napangiti siyang mapait. Iyan din po ang sabi ni Mang Teban. Ilang sandali silang natahimik. Sa ulang pagkakataon, hindi bilyonaryo ang nakita ni Isa sa harap niya. Nakita niya ang isang anak na natatakot mawala ulit ang ata. At marahil, nakita rin ni Kelos sa kanya hindi lang nurse na nagligtas sa ata niya, kundi isang babaeng matagal ng pagod, ngunit ayaw pa ring bitawan ang tama. Isa, sabi ni Kelos, mas mababa ang boses, hindi ko kayang bayaran ang ginawa mo. Hindi niyo po kailangang bayaran. Alam ko, napatingin siya sa pinto ng kwarto ni Don Serapio. Kaya hindi pera ang iaawol ko. Kapag dumating ang panahon na kailangan mong magsabi ng totoo, hindi ka naming iiwan. Hindi agad sumagot si Isa. Matagal siyang nabuhay na pakiramdam niya, laging siya lang ang kailangang lumaban. Para sa pamilya, para sa pasyente, para sa sarili. Kaya kakaiba sa pakiramdam na may nagsasabing hindi siya mag-iisa. Pagbalik niya sa kwarto, gising si Don Serapio. Nakatingin ito sa kisame, tahimik. Tatang, malumanay niyang sabi, "Kumusta po pakiramdam niyo?" Lumingon ang matanda sa kanya. "Naaalala ko na ang ulan." "Anong ulan po?" "Yung gabing iniwan nila ako," bulong niya. "Akala nila mamamatay ako pero may isang magsasakang nakakita sa akin. Dinala niya ako sa kubo. Nang magising ako, hindi ko na alam ang pangalan ko. Taning mukha lang ng anak ko ang hinahanap pero hindi ko maalala kung saan uuwi." Napaluha si Isa pero pinigilan niya. "Nandito na po siya ngayon." "Oo," sabi ng matanda. "Pero ikaw ang unang dumating." Umupo si Isa sa tabi niya. "Hindi po," sagot niya. "Kayo po ang lumaban para mabuhay." Mahinang ngumiti si Don Serapio. "Minsan anak, kailangan lang ng isang taong maniwalang buhay ka pa para maalala mong lumaban." Sa labas ng kwarto, nakatayo si Kelos. Naririnig ang huling sinabi ng ama. Napatingin siya sa Sabina na kararating lang dala ng bagong files. "Simulan natin," sabi ni Kelos. "Ang alin?" tanong ni Sabina. "Ang paghahanap ng katotohanan. Sa ginawa kay Papa, sa ginawa ng ospital, sa lahat." Tumanggo si Sabina. "Handa ka ba sa gulo?" Tinignan ni Kelos si Isa sa loob ng kwarto. Tahimik na inaayos ang kumot ng ama niya na wala itong apelyido, yaman o kapangyarihan. Isang pasyente lang na kailangang alagaan. "Hindi ako ang dapat tanungin kung handa," sagot ni Kelos. "Ang dapat matakot ay ang mga taong akalang habang buhay nilang maitatago ang ginawa nila." Pagkalipas ng ilang buwan mula nang nailigtas ni Isa si Don Serapio, hindi na katulad ng dati ang takbo ng buhay niya. Hindi ibig sabihin nun ay naging madali na ang lahat. May mga umagang paggising niya ay naririnig pa rin niya ang ubo ng amang si Damaso. May mga gabing iniisip pa rin niya kung paano pagkakasyahin ng sweldo. At may mga sandaling natatakot siyang baka isang araw ay bigla na lang mawala ang trabahong pinanghahawakan niya. Ngunit may nagbago sa loob niya. Parang matapos niyang tumangging pumirma sa kasinungalingan ni Direktor Marshall, may bahagi ng sarili niyang muling nabuhay. Ang bahaging matagal niyang tinatago dahil sa takot.
Sa ospital, mas naging malamig ang pakikitungo sa kanya ng ilang staff. May mga bulungan kapag dumadaan sa hallway. May ilang nurse na dati kasabay niyang kumain sa pantry, ngayon ay bigla na lang tumatahimik kapag papasok siya. Alam ni Isa kung bakit. Takot silang madamay sa issue. Takot silang mapagbalingan ni Carmela. Takot silang mapansin ni Direktor Marshall. At sa mundong sanay sa panananahimik, ang isang taong nagsasabi ng totoo ay madalas itinuturing na panganib. Isang hapon, habang inaayos niya ang gamot ng isang matandang pasyente sa charity ward, dumating si Caelius, kasama si Attorney Sabina. Hindi na ito nakasuot ng sobrang formal na suit tulad ng una niyang makita. Simple lang ang suot nito, puting long sleeves, itim na pantalon at pagod na mukha ng taong maraming iniisip. Nurse Isa? Tawag ni Caelius. Napalingon siya. Sir Caelius, kumusta po si Don Serapio? Mas maayos na ang memory niya. May mga gabi pa ring nalilito siya pero mas malinaw na ang mga sinasabi niya. Napangiti si Isa. Mabuti po iyon. Tumingin si Caelius sa paligid ng charity ward. May nakadextrose, may matandang walang bantay, may inang yakap ang anak na may lagnat. Matagal siyang hindi nagsalita. Parang unang beses niyang tinitignang mabuti ang lugar. Ganito ba palagi rito? Tanong ni Caelius. Mas masikip kapag Lunes, sagot ni Isa. Pilit na pinagaan ng tono. Hindi natawa si Caelius. May pondo para rito. Dapat hindi ganito. Doon lumapit si Attorney Sabina. Isa, may gusto kaming ialok sa'yo. Hindi ito pabor. Hindi rin ito bayad sa ginawa mo kay Don Serapio. Napakunot ng noo si Isa. Ano po iyon? Magbubukas ang Monteverde Foundation ng Community Health Program para sa mga pasyenteng tinatanggi, matatandang walang pamilya, palaboy, basurero, vendor, at lahat ng taong nawawalan ng boses kapag nasa harap na sila ng billing section. Hindi agad nakasagot si Isa. Gusto naming ikaw ang tumulong mamuno sa programa. Dagdag ni Attorney Sabina. Hindi dahil kilala mo si Don Serapio, kundi dahil nakita namin kung paano ka magdesisyon kapag walang nakakatingin. Napaatras ng kaunti si Isa. Ako po? Sir, contractual nurse lang ako. Maraming mas may experience kaysa sa akin. Maraming may experience, sabi ni Caelius. Pero hindi lahat may tapang tumama para sa taong pinandidirian ng lahat. Bumigat ang dibdib ni Isa. Sa isang banda, parang pinto ito palabas sa sistemang matagal na siyang dinudurog. Sa kabilang banda, natatakot siya sa iisipin ng mga tao. Baka sabihin nilang ginamit niya si Don Serapio. Baka isipin nilang kaya siya umangat ay dahil napalapit siya sa bilyonaryo. At mas lalo niyang kinakatakutan na baka kapag tinanggap niya ito, tuluyan siyang maging target ng mga taong ayaw mabunyag ang kabulukan ng ospital. Sir, mahinang sabi ni Isa, ayokong isipin ng iba na may hinihintay akong kapalit. Hayaan mong isipin nila ang gusto nilang isipin, sabi ni Sabina. Ang mahalaga, ano ang kaya mong gawin para sa mga taong matagal nang walang tumitingin sa kanila? Hindi agad sumagot si Isa. Sa isip niya, nakita niya si Mang Pio sa basang semento. Nakita niya si Lirio na umiiyak at sumisigaw ng tulong. Nakita niya ang matandang babaeng inagawan ng oxygen dahil may dumating na VIP. Nakita niya ang mukha ng kanyang ina noong panahong hindi sila pinansin dahil walang pambayad. Pag-uwi niya ng gabing iyon, ikinuwento niya ito kay Damaso at Marikel. Tahimik silang kumain ng lugaw sa maliit na mesa. Matagal bago nagsalita ang ama niya. Anak, sabi ni Damaso, noong bata ka pa, lagi mong sinasabi na gusto mong maging nurse para walang mahirap na mamamatay ng hindi pinapansin. Tumanggo si Isa. Baka ito na ang paraan para hindi lang isa-isa ang mailigtas mo. Napatingin si Isa sa kanya. Pero tay, paano kung sabihin nilang mukhang pera ako? Si Marikel ang sumagot. Ate, kahit anong gawin mo, may masasabi sila. Noong tahimik ka, minamaliit ka nila. Noong nagsalita ka, pinagtulungan ka nila. Kung ganun din lang, gawin mo na ang bagay na may kabuluhan. Napaluha si Isa, pero nung ngumiti siya, kinabukasan, tinanggap niya ang alok.
Makalipas ang 2 linggo, nagsimula ang Monteverde Community Health Program sa isang lumang building na dating bodega ng kumpanya. Hindi pa ito magarbo. Amoy pintura pa ang dingding. Kulang pa ang mga kama at marami pang kailangang ayusin. Pero sa unang araw pa lang, may pila na agad sa labas. Mga lolo at lolang walang pamilya. Mga batang kalye. Mga nagtitinda sa bangketa. Mga basurerong may sugat sa kamay at paa. At mga ina na hindi na makabalik sa ospital dahil natatakot sa bayarin. Ma'am Isa, sabi ni Asmira, may 3 senior citizen sa labas na ayaw pumasok. Akala nila may bayad daw. Lumabas si Isa at lumapit sa 3 matandang nakaupo sa gutter. Lolo, Lola, pasok po kayo. Libre po ang check-up. Sigurado ka, Hija. Baka mamaya paglabas namin may papel na kaming utang. Wala po, pangako. Mula sa likod narinig niya ang boses ni Don Serapio. Kapag sinabi ni Nurse Isa, totoo iyon. Nilingon siya ni Isa. Si Don Serapio ay nakatayo sa may pintuan, may hawak na tungkod, maayos ang suot ngunit simple pa rin. Hindi pa ganoon kalakas ang katawan pero malinaw na ang mga mata. Sa tabi niya si Kailus alalay siya ng hindi ipinapakitang naaawa. Tatang, bakit po kayo bumaba? Tanong ni Isa. Gusto kong makita ang mga taong katulad ko noon para maalala kong hindi ako nag-iisa sa pinagdaraanan ko. Mula roon, kumalat ang balita tungkol sa programa. Maraming natuwa. Maraming mahihirap ang unang beses nakaranas ng check-up na hindi sila pinagsusunggitan. Pero habang lumalakas ang suporta, lumalakas din ang inggit at galit ng mga taong naiwan sa lumang ospital. Si Carmela ang unang hindi nakatiis. Sa pantry ng ospital, paulit-ulit niyang pinapanood ang video ng isang reporter na ini-interview si Isa tungkol sa bagong programa. Ang gagaling-galing niyang kunwari. Kung hindi niya niligtas yung matanda, ordinaryong nurse pa rin siya ngayon. Pero Carmela, niligtas naman talaga siya. Mahinang sabi ni Rachel. Tinapon siya ni Carmela ng masamang tingin. Ang ibig kong sabihin, ginamit niya yon. Akala mo ba may kapalitang tulong ng mga mayayaman? Mula noong nasuspend si Carmela sa ilang duties dahil sa nangyari, lalo siyang naging mapait. Pakiramdam niya si Isa ang dahilan kung bakit nawala ang tiwala sa kanya ng administrasyon. Halip na aminin ng kakaliman niyan, mas pinili niyang maniwalang inagawan siya ng oportunidad. Kaya isang gabi, tinawagan niya si Orencio Vivas, ang lalaking nang utya noon kay Don Serapio sa labas ng ospital. Gusto mong kumita? Tanong ni Carmela. Depende sa gagawin. Sagot ni Orencio. Maipapakalat ka lang. Sabihin mong matagal nang nagpapapansin si Isa sa bilyonaryo. Sabihin mong drama lang ang CPR para mapansin siya. Kinabukasan, kumalat sa social media ang isang post mula sa peking account. Nurse na nagpanggap na bayani, may lihim palang relasyon sa bilyonaryo. May kasama pang malabong retrato ni na Isa at Kaelus na magkatabing pumasok sa community center, ginawang parang may tinatago, kahit opisyal na meeting lamang iyon. Mabilis kumalat ang chismis. May mga naniwala agad. May mga nagsabing, kaya pala. May mga nanghusga kay Isa na hindi man lang siya kilala. Sa paaralan ni Marikel, may 2 kaklase ang bumulong habang dumadaan siya. Uy, kapatid ng nurse na ginawa ang bilyonaryo. Diskarte lang pala para yumaman. Umuwi si Marikel nang umiiyak. Nang makita siya ni Isa, hindi ito nagsalita. Yumakap lang siya sa ate niya at doon humagulgol. Ate, bakit ganon? Wala ka namang ginawang masama. Hinaplos ni Isa ang buhok ng kapatid. Hindi lahat ng masasakit na salita totoo. Pero masakit pa rin, no? Tumanggo si Marikel. Nang gabing iyon, halos hindi nakatulog si Isa. Hindi niya iniiyakan ng sarili niya. Iniiyak niya ang ama niyang baka mabasa ang paninira. Iniiyak niya si Marikel na nadamay. Iniiyak niya ang mga pasyenteng baka matakot lumapit sa programa dahil sa eskandalo. At sa unang pagkakataon, mula nang tanggapin niya ang bagong trabaho, napaisip siya kung tama ba ang naging desisyon niya. Kinabukasan, dumating si Kaelos sa community center at nadatnan siyang mag-isa sa stockroom, nag-aayos ng gamot. Nabasa mo?
Tanong niya. Opo, hindi totoo yun. Napangiti siya ng malungkot. Alam ko po, pero sa internet, minsan hindi na kailangang maging totoo para makasakit. Sabihin na is tracing the source, hindi ito simpleng chismis. Napangingi si Isa. Sa tingin niyo po, konektado ito sa ospital. Hindi lang sa ospital, sagot ni Kaelos. May nahanap si Beno. Si Direktor Marshall ay may foundation project na konektado sa kumpanyang ginamit noon ni Roldan Quirante at may pera mula sa Indigent Medical Fund na nawawala. Nanlamig ang kamay ni Isa. Ibig sabihin, pagpapatuloy ni Kaelos, posibleng matagal nang ginagamit ang pondo para sa mahihirap at nang may ligtas mo si Papa, nabuksan ang pintuang ayaw nilang mabuksan. Sa sumunod na mga araw, mas lumalim ang investigasyon. Natuklasan ni Beno na may mga peking pangalan ng pasyente sa listahan ng beneficiaries ng ospital. May mga gamot na binili raw para sa charity ward, ngunit hindi naman dumating. May mga resibo ng medical equipment na triple ang presyo. At sa ilan sa mga dokumento, lumilitaw ang pirma ni Direktor Marshall at pangalan ng isang kontraktor na konektado kay Roldan Quirante. Nang nakita ni Kaelos ang sulat kamay ng ama niya, natahimik siya. Hindi na ito hinaala lamang, may malinaw na bakas ng pagtataksil. Samantala, sa community center dumating ang subpina para sa public hearing tungkol sa diskriminasyon sa ospital at maling paggamit ng medical charity funds. Si Isa ang isa sa mga pangunahing testigo. Nang mabasa niya ang papel, nang lamig ang buong katawan niya. Hindi na ito simpleng pagharap kay Carmela o Direktor Marshall sa hallway. Ito ay pampublikong pagdinig. May media, may abogado, may mga taong may kapangyarihan at pera. At higit sa lahat, may pamilya siyang maaaring madamay. Tatakbo ka ba? Tanong ni Mang Teban habang pinagmamasdan siyang hawak ang subpina. Napatingin si Isa. Gusto ko po. Normal lang matakot. Kayo po ba natatakot? Oo, pero mas matagal akong natakot habang pinapapasok ko ang mga mayayaman at pinapatigil ang mahihirap sa gate. Ngayon kahit matakot ako, gusto kong bumawi. Dumating din si Dr. Leandro. Isa, magsasalita rin ako. Sasabihin ko kung paano tayo pinipilit mamili ng pasyente base sa kakayahang magbayad. Doc, baka mawalan kayo ng lisensya. Mas matagal akong nawalan ng respeto sa sarili ko, sagot nito. Mas mahirap yun. Sa araw ng hearing, puno ang bulwagan. Naraon si Direktor Marshall, suot ang pinakamahal niyang barong, pilit na kalmado. Naroon si Carmela, maputla, hindi mapakali. Naroon si Veronica Salceda, na pilit ipinapakitang wala siyang kinalaman. Naroon din si Roldan Quirante, isang lalaking matikas pa ring manamit kahit halata ang lamig ng mga mata. Sa kabilang bahagi, nakaupo si Isa kasama sina Kaelos, Sabina, Dr. Leandro, Mang Teban, Azmira, Lirio, Marikel at Damaso. Si Don Serapio ay dumating sakay ng wheelchair. Nang makita siya ng mga tao, nagkaroon ng bulungan. Hindi na siya mukhang basurero, ngunit bakas pa rin sa kanyang katawan ang mga taon ng paghihirap. Para siyang buhay na ebidensya ng kasalanang pilit itinago ng mga tao sa paligid niya. Nang tawagin ang pangalan ni Isa, sandali siyang napapikit. Ramdam niya ang kaba sa dibdib. Nanginginig ang mga daliri niya. Ngunit bago siya tumayo, hinawakan ni Marikel ang kamay niya. Ate, bulong nito. Walang titigil. Napangiti si Isa kahit kinakabahan. Tumayo siya at lumapit sa harap. Miss Isadora Malvar, sabi ng chairman ng hearing, handa ka bang magsabi ng buong katotohanan? Tinignan ni Isa ang paligid. Nakita niya si Carmela na umiiwas ng tingin. Nakita niya si Marshall na nakangiti parang nananakot. Nakita niya si Roldan nang malamig ang muka. Pagkatapos, nakita niya si Don Serapio, tahimik na nakatingin sa kanya na parang sinasabing sapat na ang tapang niya. Huminga siya ng malalim. Opo, sabi ni Isa. Handa po ako. Sinimulan niyang ikwento ang lahat, ang araw ng aksidente, ang pagdating ng VIP patient, ang matandang bumagsak sa ulan, ang mga taong umatras dahil sa amoy at dumi,
Ang pagtanggi sa admission dahil walang ID at deposit. Ang perang inilabas niya mula sa sariling bulsa. Ang papel na pinapirma sa kanya para burahin ang nangyari. Habang nagsasalita siya, unti-unting natahimik ang bulwagan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagdrama. Mulit bawat salita niya ay mabigat dahil nanggaling sa taong naroon mismo. Sunod na nagsalita si Lirio. Nanginginig ang bata habang hawak ni Azmira ang balikat niya. Nakita ko po si Tatang Pio na bumagsak. Humingi po ako ng tulong, pero marami pong umatras. Si Ate Isa lang po agad lumapit. Sumunod si Mang Tiban. Matagal na po akong guard sa ospital. Aaminin ko po, may mga araw na sumusunod ako sa utos kahit alam kong mali. May mga pinapahinto po kami sa labas kapag mukhang walang pambayad. Hindi po tama iyon. Si Dr. Leandro naman ay naglahad ng mga pagkakataong napilitan silang unahin ang mga donor kesa sa mas kritikal na pasyente. Habang nagsasalita siya, tumitindi ang tensyon sa mukha ni Direktor Marcial. Sa huli, tumayo si Attorney Sabina. Hawak niya ang isang flash drive at makapal na folder. Your Honor, sabi niya, ihaharap namin ngayon ang CCTV footage mula sa araw na bumagsak si Don Serapio Monteverde, pati ang financial documents na nagpapakita ng posibleng maling paggamit ng indigent medical funds. Biglang nagkagulo sa hanay ni Marcial. Si Carmela ay napahawak sa upuan. Si Roldan naman ay unang beses na nawala ang lamig ng mukha. Ipinakita sa screen ang footage. Kita roon si Don Serapio na bumabagsak sa ulan. Kita ang mga taong umaatras. Kita si Orencio na nagsasalita habang nakatakip ang nilong. Kita si Carmela na nakatayo sa entrance at hindi agad kumikilos. At kitang-kita si Isa na lumuluhod sa basang simento, nagsisimula ng CPR habang nadudumihan ang kanyang uniforme at nanginginig ng pagod. Tahimik ang buong silid. Pagkatapos ng video, inilabas ni Sabina ang mga dokumento, mga listahan ng pasyente na hindi tunay, resibo ng gamot na hindi dumating, pondo ng charity ward na inilatag sa dummy suppliers, at koneksyon ng ilang transaksyon sa kumpanya na may ugnayan kay Roldan Quirante. Hindi ito lamang usapin ng isang matandang pinabayaan. Ito ay usapin ng sistemang kumita mula sa paghihirap ng mga taong walang kakayahang lumaban. Sa puntong iyon, tumayo si Don Serapio mula sa wheelchair. Inalalayan ni Kaelus. Nanginginig ang kanyang tuhod pero pinilit niyang tumayo. Ako, si Serapio Monteverde. Minsan akong nawalan ng pangalan, bahay at alaala. Pero ang pinakamasakit ay ang malaman na habang ako'y namumulot ng basura ay may mga taong kinakalakal ang karapatan ng mahihirap mabuhay. Napaluha si Isa habang nakikinig. Tumingin si Don Serapio sa kanya. Kung hindi dahil sa isang nurse na hindi nadiri sa akin, baka hindi na ako nakapagsalita ngayon. Hindi iyon ang katapusan ng laban, ngunit iyon ang araw na nagsimulang bumagsak ang pader ng kasinungalingan. Inirekomenda ang preventive suspension kina Direktor Marcial at Carmela habang nagpapatuloy ang investigasyon. Inatusan ding suriin ang lahat ng pondo ng ospital. Si Roldan Quirante ay hindi pa naaaresto, ngunit sa unang beses, hindi na siya makakalakad palabas ng walang takot. Paglabas ng bulwagan, sinalubong si Isa ng mga reporter. Nagunahan sila sa tanong, Nurse Isa, bayani ba po ang tingin nyo sa sarili nyo? May relasyon po ba kayo kay Mr. Monteverde? Ano ang masasabi nyo sa mga naninira sa inyo online? Sandali siyang natigilan. Pagod siya. Takot ba rin? Ngulit hindi na siya katulad ng dating Isa na laging yumuyuko para makaiwas sa gulo. Hindi po ako bayani, sabi niya. Nurse lang po ako na ginawa ang dapat gawin at sana dumating ang araw na hindi na kailangang tawaging bayani ang isang taong tumutulong sa mahirap dahil dapat normal lang iyon. Tumahimik ang mga reporter. Lumapit si Calleos ngunit hindi siya nagsalita para sa kanya. Hinayaan niyang matapos ni Isa ang sandali niya. Sa gilid ay si Lirio ay nakangiting nakatingin sa kanya. Si Marikel ay umiiyak habang yakap si Damaso. Si Mang Teban ay nakatayo ng tuwid, parang nabawasan ng bigat sa balikat. Si Dr. Leandro ay tahimik na napapatingin sa sariling kamay,
Marahil iniisip ang mga panahong hindi niya nagamit ang boses niya. At si Don Serapio, sakay muli sa wheelchair, ay ngumiti kay Isa parang isang ama na proud sa anak. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Isa, hindi na siya dumiretso sa pagtulog. Umupo siya sa harap ng lumang litrato ng kanyang ina. Ang papel sa ilalim nito, ang pangakong isinulat niya noong nursing student pa siya, ay naroon pa rin. Walang mahirap na dapat mamatay dahil hindi siya pinansin. Hinawakan niya iyon at napangiti. Ma, hindi pa tapos ang laban, pero ngayon may nakarinig na. Sa labas, mahinang umuulan na naman. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na iyon tunog ng lungkot para kay Isa. Para iyong paalala na kahit gaano kabigat ang ulap, may mga taong pipiliin pa ring magsindi ng liwanag. Pagkalipas ng 2 taon mula noong araw ng public hearing, malayo na ang narating ng buhay ni Isadora Malvar, ngunit hindi siya naging ibang tao. Kung dati ay pumapasok siya sa pampublikong ospital na may kaba sa dibdib at takot na mapagalitan ni Nurse Carmela, ngayon ay maaga pa rin siyang gumigising, ngunit ibang-iba na ang hinihintay niya sa umaga. Hindi na siya basta kontraktual na nurse na inuutusan ng lahat. Siya na ngayon ang Director of Patient Dignity and Emergency Outreach ng Monteverde Community Health Program, isang posisyong hindi niya kailanman pinangarap para sa sarili. Ngunit unti-unti niyang natutunang tanggapin dahil mas marami siyang natutulungan. Sa unang tingin, parang malaki na ang pagbabago sa buhay niya. May maayos na siyang opisina, may sariling desk, may staff na tumatawag sa kanya ng Mami Isa, at may mga taong kumukonsulta sa kanya bago gumawa ng desisyon. Ngulit kung titignan ng mas malalim, simple pa rin siya. Hindi siya lumipat sa marangyang kondo kahit ilang beses siyang inalok ni Calleos ng tulong sa paghahanap ng mas komportableng tirahan. Pinili niyang manatili muna sa mas maayos na apartment malapit sa pamilya niya, hindi na sa tagpi-tagping kwarto sa tabi ng reles, kundi sa maliit na bahay na may sariling kusina, bintanang pinapasukan ng araw at kwartong hindi na tumutulo kapag umuulan. Isang umaga, nadatnan niya si Damaso sa maliit na garden sa harap ng bahay. Nakaupo ito sa bangkito, nagdidilig ng mga halaman ni Marikel. Hindi na gaanon kalalim ang ubo nito. Mas maayos na ang kulay ng muka at kahit hindi na ito kasing lakas noong kabataan, malinaw na mas magaan na ang paghinga. Tay, tawag ni Isa habang may bitbit na paper bag na pandesal. Sabi ng doktor huwag masyadong magbilad. Gumiti si Damaso. Konting araw lang ito anak. Mas nakakatakot noong panahong wala tayong pambili ng gamot kaysa sa sikat ng araw. Napahinto si Isa. Hanggang ngayon kapag naalala niya ang dating buhay nila, may kirot pa rin sa dibdib niya. Hindi niya ikinakahiya ang pinagdaanan nila, pero hindi rin niya makakalimutan kung gaano kasakit ang bawat gabi na kailangan niyang mamili kung gamot ba ng ama o pagkain nila ang bibilhin. Lumabas mula sa loob ng bahay si Marikel, suot ang puting uniform ng medical technologist. Nakatapos na ito ng pag-aaral sa tulong ng scholarship na hindi galing kay Calleos ng direkta, kundi mula sa programang ginawa para sa mga anak ng health workers at indigent families. Ipinilit iyon ni Isa. Ayaw niyang maging espesyal ang kapatid niya dahil kilala nila ang Monteverde. Gusto niyang dumaan si Marikel sa tamang proseso at ipinapagmalaki niyang nakapasa ito dahil sa sariling sikap. Ate, late ka na. May opening ceremony ka pa ngayon, sabi ni Marikel, habang inaayos ang buhok. Hindi ako late, maaga lang kayong kabahan, biro ni Isa. Tumawa si Damaso. Dati ikaw ang kinakabahan sa attendance, ngayon ikaw na ang hinihintay sa ceremony. Inakap ni Isa ang ama. Kahit ano pa po ang posisyon ko, anak niyo pa rin ako. At kapag nakita kong hindi kayo uminom ng gamot mamaya, ako pa rin ang magagalit. Manaka talaga sa nanay mo, malambing na sabi ni Damaso. Saglit na natahimik si Isa. Sa dingding ng kanilang sala, naroon pa rin ang lumang litrato ng kanyang ina. Sa ilalim nito, naka-frame na ngayon ang papel na matagal niyang itinago. Walang mahirap na dapat mamatay dahil hindi siya pinansin. Hindi na iyon simpleng pangako ng isang batang nursing student. Naging pundasyon na iyon ng buhay na itinayo niya matapos ang lahat ng sakit. Sa kabilang bahagi ng lungsod, abala rin si Calleos Monteverde. Ngunit hindi sa boardroom o negosyasyon. Nasa kwarto siya ni Don Serapio. Inaayos ang simpleng barong ng ama.
Matapos ang 2 taon ng therapy, gamutan at mahabang proseso ng paghilom, mas malinaw na ang alaala ni Don Serapio. May mga pagkakataon pa ring napapatigil siya sa gitna ng pangungusap, parang hinahanap ang tamang piraso ng nakaraan. Ngunit hindi na siya tulad noon na takot sa sariling pangalan. Hindi ba masyadong magarbo ito? Tanong ni Don Serapio habang tinitignan ng sarili sa salamin. Papa, simpleng barong lang iyan, sagot ni Kelos. Sa tagal kong nakasuot ng maruming polo kahit plantsadong damit pakiramdam ko pang presidente na. Napangiti si Kelos pero may lungkot pa rin sa mata. Kahit lumipas na ang panahon, dala pa rin niya ang pagsisisi. Hindi na niya maibabalik ang mga taong nawala, ang mga taon na hindi nila magkasama o ang mga gabi kung kailan natulog ang ama niya sa bangketa habang siya'y nasa malamig na silid ng mansyon. Ngunit tinuruan siya ni Don Serapio na ang pagsisisi ay walang silbi kung hindi ito gagawing pagbabago. Handa ka na ba? Tanong ni Kelos. Tumingin sa kanya ang ama. Hindi ako ang dapat tanungin yan. Ikaw ba handa ka nang hindi ikaw ang bida sa araw na ito? Napatawa si Kelos. Matagal ko nang tanggap na si Isa ang bida sa lahat ng ito. Hindi rin, sagot ni Don Serapio. Hindi siya bida dahil iniligtas niya ako. Bida siya dahil hindi niya inakalang mas mataas siya kaysa sa taong inililigtas niya. Natigilan si Kelos. Iyon ang isa sa pinakamahalagang aral na natutunan niya mula kay Isa. Ang pagtulong ay dapat mula sa taas pababa. Dapat magkatabi. Dapat may respeto. Dapat may pagkilala na ang taong nasa sahig ngayon ay maaaring minsang nakatayo rin. At ang taong nakatayo ngayon ay maaaring minsang bumagsak din. Dumating ang araw ng pagbubukas ng Serapio Monteverde Center for Street Patients and Elderly Care. Hindi ito itinayo bilang monumento ng yaman ng Monteverde. Sa harapan nito, walang gintong rebulto, walang sobrang laking logo ng kumpanya at walang pangalan ni Kelos sa pader. Ang nakasulat lamang sa entrance ay, dito, walang taong itataboy dahil sa itsura, amoy, edad o kawalan ng pera. Maaliwalas ang umaga. May mga upuang nakahilera sa maliit na open area. Naroon ang mga dating pasyenteng natulungan ng programa, mga basurerong malinis na ang sugat sa kamay, mga lola at lolong dati natutulog sa terminal, mga batang dating nagbebenta sa kalsada, at mga health workers na piniling sumama sa bagong sistema. Naroon din si Mang Teban, suot ang bagong uniform bilang Patient Safety Officer. Sa tabi niya si Lirio, na ngayon ay 14 na taong gulang na at regular nang nag-aaral sa tulong ng community scholarship. Ate Isa, tawag ni Lirio nang nakita siya. Ang ganda niyo po. Natawa si Isa. Simple lang ang suot niyang cream blouse at navy skirt. Ikaw talaga Lirio, baka ikaw ang magandang tignan dahil bagong plancha ang polo mo. Ipinakita ni Lirio ang ID niya. Official youth volunteer na po ako. Hinawakan ni Isa ang ID at ngumiti. Proud ako sa iyo. Sa hindi kalayuan, nakita niya si Dr. Leandro nakausap ang ilang bagong volunteer doctors. Matapos ang hearing, nagbago rin ang buhay nito. Hindi man siya agad limisan sa lumang ospital, naging isa siya sa mga pangunahing saksi ng reforma. Nang may pagkakataon, sumama siya sa center bilang Medical Director for Emergency Care. Hindi na siya ang doktor na laging nag-aalangang magsalita. Ngayon, kapag may mali, siya mismo ang unang pumipigil. Dumating din si Azmira Sendana. May hawak na listahan at halos tumatakbo si Isa. Ate Isa, lahat ng senior patients nasa left section na. Ang media nasa likod, ang mga donor pinakiusap kung hindi haharang sa entrance at si Don Serapio 5 minutes away. Azmira, huminga ka muna, sabi ni Isa. Humihinga ako, mabilis lang. Napangiti si Isa. Sa dami ng nangyari, natutunan niyang ang pagbabago ay hindi ginagawa ng isang tao. Kailangan nito ng mga kamay na marunong kumulos, mga bibig na handang sabihin ang totoo, at mga pusong hindi agad napapagod. Ngunit hindi lahat ng dumating sa araw na iyon ay inaasahan niya. Sa gilid ng gate, nakita niya si Carmela Ordaneta. Simple lang ang suot nito, walang matapang na makeup, walang dating yabang sa postura. Matagal silang nagtatigiran bago dahan-dahang lumapit si Carmela. Isa, sabi nito. Carmela, halatang kinakabahan si Carmela. Hindi ako pupunta para guluhin ang araw mo. Gusto ko lang personal na humingi ng tawad. Tahimik si Isa.
Matapos ang hearing, napatunayang nagsinungaling si Carmela sa ilang report at nakibahagi sa pagtatakip sa pangyayari, ngulit hindi siya napatunayang kasama sa pagnanakaw ng pondo. Nasuspende siya, sumailalim sa retraining at kinailangang humarap sa public apology bago muling makabalik sa propesyon. Maraming nagsabing dapat tuluyan na siyang mawalan ng trabaho, ngunit iginiit ni isa sa ethics board na may kaibahan ang taong sadyang nanakaw at ang taong nagkamali dahil sa inggit, takot at maling sistema. Hindi ibig sabihin noon ay walang parusa, ngunit naniniwala si isa na may mga taong dapat bigyan ng pagkakataong itama ang sarili. Hindi ko sasabihing nadala lang ako, kasi pinili ko iyon. Pinili kong mainggit, pinili kong manira, pinili kong tumahimik nung dapat akong kumilos. At nung araw na bumagsak si Don Serapio, nakita ko kung sino dapat ako bilang nurse. Pero ikaw ang gumawa. Masakit ang ginawa mo, Carmela. Hindi lang sa akin, nadamay ang pamilya ko. Tumulo ang luha ni Carmela. Alam ko, at araw-araw ko iyong pinagsisisihan. Matagal bago sumagot si isa. Pinapatawad kita, Carmela, pero sana hindi mo kalimutan na ang kapatawaran ay hindi pagbura ng nangyari. Responsibilidad mong patunayan araw-araw na hindi ka nababalik sa dati. Tumanggo si Carmela. Gagawin ko. Hindi sila nagyakapan. Hindi naging biglang magkaibigan, ngunit sa tahimik na pagtanggo ni isa, may isang pinto ng kapayapaan na bumukas. Hindi para ibalik ang dati, kung hindi para hindi na sila makulong sa galit. Ilang minuto pa, dumating sina Caelius at Don Serapio. Tumayo ang mga tao. May ilan sa mga dating basurero ang napaluha nang makita ang matandang minsan nilang nakakasama sa pangangalakal. Ngayon ay nakatayo sa harap ng center na ipinangalan sa kanya. Ngulit si Don Serapio ay hindi nagmukhang hari. Lumapit siya sa mga dating kasama sa lansangan. Kinamayan sila isa-isa at sinabing, "Kumain kayo mamaya ha, walang mahihiya rito." Nang magsimula ang programa, inaasahan ng lahat na si Caelius ang unang magsasalita. Ngunit tumayo siya at lumapit sa mikropono. Ang unang magsasalita ay hindi ako. Dahil ang center na ito ay hindi tungkol sa akin, para ito sa ama ko, at sa lahat ng taong tulad niya na minsang hindi nakita ng lipunan. Inalayayan niya si Don Serapio papunta sa harap, tahimik ang buong lugar. Hawak ng matanda ang tungkod, ngunit matatag ang kanyang boses nang magsalita. Ako, si Serapio Monteverde, pero bago ko muling naalala ang pangalan na iyan, tinawag akong Mang Pio, basurero, pulubi, mabaho, sagabal. May mga araw na naniwala akong iyon na lang ako. Maraming napayuko. Isang araw, bumagsak ako sa ulan. Maraming nakakita. Maraming umatras. Naiintindihan ko sila. Hindi ako magandang tingnan. Hindi ako mabango. Wala akong maipapakita. Pero may isang nurse na lumuhod sa tabi ko. Hindi niya tinanong kung sino ako. Hindi niya tinanong kung may pambayad ako. Hindi siya nandiri. Napatingin siya kay isa. Tumulo ang luha nito kahit pilit niyang pinipigilan. Tanong ni Caelius. Palagi naman, sagot ni isa, nakangiti. Pero ngayon, ibang klasing pagod. Yung pagod na may kabuluhan. Umupo si Caelius sa tabi niya. Papa wants to have dinner with your family again this Sunday. Si Tatang Serapio ba ang may gusto o ikaw? Ngumiti si Caelius. Pareho kami. Saglit silang natahimik. Sa harap nila, may dumaan na matandang lalaki na itinutulak ng isang volunteer papasok sa mobile clinic. Dati, eksenang tulad noon ang nagpapabigat sa puso ni Isa. Ngayon, mabigat pa rin, ngunit may kasama ng pag-asa. Isa, mahinang sabi ni Caelius. Hindi ko alam kung paanong magiging buo ang buhay ko kung hindi ka dumating. Tumingin siya rito. Hindi ako dumating para buuin ang buhay mo. Alam ko, sagot ni Caelius. Kaya siguro mas minahal kita dahil hindi mo sinubukang ayusin ako. Tinuruan mo lang akong tumingin sa tama.
Hindi agad sumagot si Isa. Ngunit nang hawakan ni Kaelos ang kamay niya, hindi niya ito binawi. Hindi kailangan ng malaking pangako sa sandaling iyon. Sapat na ang tahimik na paghawak, ang respeto, at ang kaalamang pareho silang hindi na tulad ng dati. Ilang araw pagkatapos noon, nagkaroon ng simpleng salo-salo sa bahay ni Isa. Naroon si Don Serapio, si Kaelos, si Damaso, si Marikel, si Mang Perban, si Lirio, si Azmira at si Dr. Leandro. Walang engranding handaan, pansit, adobo, pritong tilapia at manggang hinug lang. Pero para kay Isa, mas masaya iyon kaysa sa kahit anong mamahaling banket. Habang nagtatawanan sila, tumingin si Don Serapio kay Damaso. "Pareho tayong maswerte sa anak," sabi niya. Tumawa si Damaso. "Oo, pero minsan matitigas ang ulo." "Mana siguro sa mga magulang," sagot si Don Serapio. Napuno ng tawanan ng maliit na bahay. Sa sandaling iyon, nakita ni Isa ang bagay na matagal niyang ipinagdarasal. Hindi kayamanan, hindi kapangyarihan, kundi pamilyang ligtas, buo at hindi natakot sa bukas. Ilang buwan pa ang lumipas. Sa center, may dinalang bagong pasyente mula sa bangketa. Isang matandang babae, marumi ang damit, mahina ang pulso at walang kasamang pamilya. Nagkagulo sandali ang mga bagong volunteer, ngunit kalmado si Isa. "Dahan-dahan," sabi niya. "Kumuha ng vitals, ihanda ang oxygen, tawagin si Dr. Leandro, at pakitakpan siya ng kumot." Lumapit ang isa sa mga batang nurse. "Mang Isa, wala po siyang ID." Tumingin siya sa kanya. Hindi galit, ngunit malinaw ang boses. Hindi ID ang unang hinahanap sa taong humihingi ng buhay. Pangalan niya aalamin natin mamaya. Sa mayon, pasyente siya. At dito, sapat na iyon. Napatanggo ang batang nurse at mabilis na kumilos. Mula sa entrance, pinagmamasdan siya ni Kaelos at Don Serapio. Ang matanda ay nakangiti, hawak ang tungkod. Si Kaelos naman ay tahimik, ngunit bakas sa muka ang pagmamalaki. Ganyan siya noon, noong wala pang posisyon, noong walang kamera, noong wala siyang mapapala. Ganyan pa rin siya ngayon, sagot ni Kaelos. Sa kabilang dako, habang inaasikaso ni Isa ang bagong pasyente, saglit siyang napatingin sa paligid. Naroon ang mga kama, gamot, doktor, nurse, social workers at volunteers. Naroon ang mga taong minsang walang boses, ngayon ay tinatawag sa pangalan. Naroon ang mga sugat na unti-unting naghihilom, hindi lang sa katawan, kundi sa dignidad. At sa kaibuturan ng puso niya, naalala niya ang araw na lumuhod siya sa ulan para sa isang matandang pinandidirihan ng mundo. Hindi niya alam na ang sandaling iyon ang magdadala sa kanya sa landas na ito. Hindi niya alam na ang isang CPR sa basang semento ay magiging simula ng pagkakabuo ng isang pamilya, pagbagsak ng mga tiwali, pagbangon ng isang programa at pagliligtas pa ng marami pang buhay. Ngunit kung may natutunan si Isa sa lahat ng nangyari, ito. Minsan, hindi mo kailangang malaman kung sino ang nasa harap mo para piliin mong gumawa ng tama. Dahil ang tunay na kabutihan ay hindi nagtatanong kung mayaman ba ang ililigtas, kung sikat ba, kung malinis ba, o kung may maibabalik ba. Ang tunay na kabutihan ay lumuluhod kahit madumi ang sahig, humahawak kahit pinandidirihan ng iba, at lumalaban kahit walang pumapalakpak. Sa huling bahagi ng araw, nang may salba ang bagong pasyente at naging stable na ito, lumabas si Isa sa harap ng center. Papalubog na ang araw. Sa tabi ng pintuan, nakaukit ang mga salitang minsang pangako lamang sa papel. Walang mahirap na dapat mamatay dahil hindi siya pinansin. Hinawakan ni Isa ang maliit na pendant sa leg niya, regalo ni Don Serapio, gawa mula sa lumang singsing na minsang nakatali sa basag niyang rosaryo. Hindi iyon simbolo ng yaman, simbolo iyon ng alaala, ng pagbabalik at ng dignidad na hindi kailanman dapat mawala sa isang tao. Lumapit si Kaelos at tahimik na tumabi sa kanya.
Uuwi na tayo? Tanong nito. Tinignan ni Isa ang loob ng center, kung saan naririnig pa rin ang mahinang usapan ng nurse at pasyente. Tapos tumingin siya sa langit, sa kulay kauhel na liwanag ng dapit hapon. Oo, pero bukas, babalik ulit tayo. At sa pagkakataon iyon, ang pagbabalik ay hindi na dahil sa takot, utang o pangangailangang patunayan ang sarili. Babalik siya dahil may buhay pang kailangang alagaan, may mga taong kailangang paalalahan ng hindi sila basura, at may mundong unti-unti mang baguhin, sulit pa ring ipaglaban hanggang sa huling tibok ng puso.